Simula na bukas ng kampanya para sa mga tatakbo sa national positions para sa Bilang Pilipino 2025. Babala ng COMELEC sa mga kandidato, huwag gumamit ng mga hindi eco-friendly na campaign paraphernalia. Live mula sa COMELEC, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano bang mga parusa sa mga lalabag na kandidato? Jess, bago magsimula ang kampanya bukas para sa national elections, muli nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato sa kanilang mga gagamiting campaign materials. Gate kasi na ahensya, dapat ikonsidera ng mga tatakbo yung pangangalaga pa rin sa kalikasan. Kaisa ng COMELEC ang grupong Eco-Waste Coalition sa hangarin na magkaroon ng environmentally sustainable election. Nananawagan sila sa mga kandidato na hanggat maaari, iwasang mag-iwan ng basura sa kampanya. Huwag magkabit ng mga election paraphernalia sa puno. Iwasan din ang paggamit ng mga toxic material gaya ng plastic na tarpaulin. Huwag din daw gumamit ng confetti, mga lobot, mga banderitas at kung maaari, maisama nga ang kalikasan sa plataforma. Pwede naman daw gumamit ng mga alternatibo gaya ng karton, tela at papel para sa kanilang mga posters. Noong 2022 elections kasi, nasa 20 tonelada ng basura ang nakolekta ng MMDA kada araw. Sa kabuuan nga na election period, umabot yan sa 8 million tons base naman sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon sa COMELEC, bibigyan muna ng 3-day notice ang mga lalabag na kandidato para tanggalin yung mga illegal na poster, pati yung mga hindi angkop sa environmentally sustainable campaign. Kapag hindi pa rin inalis, nako, eto na, maaaring ma-disqualify ang mga pasaway na kandidato. At Jess, ayon sa COMELEC, hindi nila tatanggapin yung mga palusot na baka posibleng kalaban ng kandidato ang nagkabit ng mga illegal na campaign materials. Kasi giit ng ahensya, presumed na dapat responsibilidad ito ng mga kandidato oras na may mga makita silang maling o illegal na campaign posters na nakapaskil. Jess. Pero Mon, meron pa bang ibang abiso ang COMELEC dyan sa publiko pagdating nga sa mga illegal na poster ng mga kandidato? Oo, Jess, pwedeng i-report ng publiko yung mga makikita nilang mga illegal na campaign posters, pati na rin yung mga hindi sumusunod sa environmentally sustainable campaign ng COMELEC sa mga respectives na election officers or election office sa iba't ibang mga municipality at lungsod ng kanilang lugar. At nakatakda ring maglunsad ng official website, official Facebook at saka official email ang task force na nakabantay dito para na rin sa mga mas madaling access ng publiko sa pagre-report. Samantala, may dagdag ko na lang din, Jess, yung iba pang ganap dito sa COMELEC, formal nang winidraw ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Witness pa nga riyan kanina si COMELEC Chairman George Garcia at gate ni Wilbert Lee, yung kakulangan daw sa oras at makinarya ang isa sa mga dahilan or ilan sa mga dahilan kung bakit siya umatras sa pagtakbo. Samantala, inappoint naman bilang bagong commissioner ng ahensya si COMELEC Law Department Head Attorney Maria Norina Tangaro Kasingal na uupo na rin bilang dagdag na commissioner ng ahensya at inaabangan lang natin ngayong hapon yung isa at final na appointee na rin para maging commissioner ng COMELEC na bubuo sa 7-man team ng NBank. Jess, balik sa iyo. Maraming salamat. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.